Pilipinas! Happy kalagkalag sa inyo diratanan. Trick or treat dito sa Jamaica at syempre sa Pilipinas. Nagpapaka-feeling western na tayo dyan. Ay, nako. Kay Recto, how are you? Ma'am Parvina, how are you? So, kanina yung outfit natin ay may nagsabi parang si Jason daw. Pwede rin. Ngayon, ang ating costume is Maharlika Mouse. Maharlika Mouse, darling. So what's up, yo? I miss you a few hours ago. Okay. Pero bago ang mga eksena, teka muna, na-miss natin i-promote ang ating Sendwave app. Ayan, nagpadala na kayo ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang aking code, Maharlika. So if you're in Europe, UK, Canada, and US of A, ayan. Bakit hindi na yan ma-hide ang aking alindog? Ay. Ayan. Okay, na-hide na na-hide na yung ano. Okay. Si Jessica Aaron Manakap, how are you, my darling Clementine? How are you guys? Okay, eto na siya. Greetings from Cebu, Flying High Vlog. Watching from Roding Gascon, how are you? RV, how are you? Okay, Doki. So, tuloy ang eksena. Alright, so may nakarating sa ating mga from our Putingas, abangan nyo ang malaking bakbakan na parating. Grabe ang bakbakan nila sa loob ng Malacanang at bakbakan din natin. So, I think kagabi na pag-usapan namin ng konti ni Attorney Glenn Chong na kung saan ay galit na galit si Lisa Tanas dahil sa kahit anong gawin nila, kahit anong gawin nila kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, mulit-muli ay nagba-backfire sa kanila dahil sa kanilang mga kasinungalingan. So si Tambaluslos, 'di ba, inuubos ang pera, pareho sila actually, para sa pagbayad ng trolls para ibagsak ang Inday Sara at Pangulong Duterte, pero nagbabardagulan na sila, tila bagang hindi tila baga. Talagang hindi effective ang kanilang pag-aatake kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. So ngayon mga kababayan, nagbabardagulan na ang mga hinayupak, hindi na nila alam kung ano ang kanilang strategy. Kasi obviously, talagang talunan na ito mga buwakan ng Genemis na ito. Kasi even sa mga survey, bagsak si Bangag. Alam nyo, just forget about the survey, lahat ng survey. Okay? Kasi most of them are bayad survey. Okay? So ngayon, kung titignan nyo, pumunta kayo sa mainstream media, sa website ni Bangag o sa kanyang page, makikita mo ang tao pinagtatawanan na siya. Okay? Pinagtatawanan na si Bangag, si Lisa Tanas, na ngayon, yung Halloween ngayon dyan sa Pilipinas, ay kahapon pala, yung costume niya, actually, yung itsura niya, talagang halimaw, yan dapat ang costume niya. Hindi na kailangan ng costume. Dahil mas mahalimaw pa siya sa costume na kanyang suot-suot. So ngayon mga kababayan, sinabi ko na nga sa inyo to kahapon, na talagang natataranta ang mga bangag sa Malacanang dahil nga bagsak ang trust rating ni Bangag. At meron silang sariling survey sa loob. 'Di ba? Silang nagko-conduct ng sarili nilang survey behind the scene. Kumbaga pinupulsuhan nila ang taong bayan. Kaso talagang sukang-suka ang taong bayan sa kanila. Kaya naman ay sabi ko nga according to our source na nag-advise itong si Mori na kung saan pinapasakan yung bunganga ng kanilang mga trolls. Pinapasakan yung mga bunganga muna ni Tambalusos, ni Lisa Tanas, at yung kanyang mga putatsing na trolls o mga kawatan na mga walang dignidad, na mga dugyot o the lowest level, 7 feet below the ground ang kadugyutan. Kaya pinatatahimik muna. Kaya sabi ko nga sa inyo, sila ngayon ang nagbakbakan ang mga buwaka ng ina. Pero unahin na muna natin si Colonel Grijaldo.
I believe na iulat na ito ng ating mga ibang palanggang vloggers. Kahapon pa 'to, eh. Dapat pag-usapan namin ni Attorney Glenn 'yung kaso lang hindi na nakalimutan na namin pag-usapan ito. Ako, imagine niyo mga kababayan, kung hindi loser to the lowest level, itong mga buwaka ng Ginemes na Huwad Committee na nakita ninyo na umikot ang kanilang mga tumbong, lalo na si Fernandez at si Abante, si Dila, Boy Dila Abante, na akala mo mukhang, you know, mukhang nang titira talaga ng mga itsura niya. Mukhang tumitira ng mga walang kalaban-laban ng mga babae yung itsura niya, eh. Pastor ba naman padila-dila. But anyway, so dahil nga dun sa expose o sworn statement ni Colonel Grijaldo, for sure all of you guys alam nyo na yon, na siya ay inimpluwensyahan, inudyukan ni Fernandez at nitong si Abante, at doon yung may dalawang abogado and si Garma at iba pang mga taong naka-witness diyan sa CCTV bago pumasok at lumabas, 'di ba, na gustong panghimasukan o gustong turuan si Colonel Grijaldo na ito, mag-agree ka dito na talagang mayroong reward system sa Davao, i-agree mo to yung gawa-gawang script ni Garma. Okay, so clear na tayo diyan na nag-voice out itong si o nagpatotoo itong si Colonel Grijaldo. Ngayon mga kababayan, alam mo, I'm just one, ano ba to? Itong magsubpoena na to. Okay. So itong subpoena na to, ito hawak ko, may nag-post na nito. Ayan, nakita niyo yung subpoena na yan, sinendo sa akin kahapon. Alright? Ayan, so basahin ko na lang. So ano tong subpoena na ito? Greetings. Anong date mo na tingnan natin? Anong date? What date ito? Alright. Oh, seal this 18th day of October 2024. So actually pala, lingid sa ating kaalaman, after that hearing nung September pa lang, 'di ba 'yan ang sinasabi ni Colonel Grisaldo na pumunta siya doon sa ano na 'yon, sa Huwad Committee na 'yon. So anyway, nung pa lang tumatanggi na siya na ayaw niyang mag-agree sa mga pinaggagawa sa kanya na pag-force or pag-udyok sa kanya ng mga huwad o mga tuwad na nasa committee ng mga demonyo, ay pinadala siya ng subpoena. Alright? Ayan, Mr. Hector Grijaldo Jr. Greetings, sabi ba dito mga inayupak na to. Galing to sa NBI. Under and by virtue of the authority vested in me, Republic Act number 157 as amended by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of Organized and Transnational Crimes Division, 6th floor, National Bureau of Investigation, Okay? Then, at 10 a.m., October, tawag dito, 10 a.m. on the 8th of November 2024. Itong coming na November. Then, sabi dito, and there to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned regarding investigation being conducted surrounding the alleged murder of former PCSO Board Secretary Attorney Wesley Aguilar Barayuga pinag-usapan din sa WAD Committee on September 20, failed not under the penalty of the law, witnessed by hand, October 18, Okay, ano yung nabigyan na natin information? Itong paggugurgor o pagpapatawag, okay, ni nito ng NBI na to, ito po ay orchestrated lahat ni Tambaloslos, ni Bangag, ng mga Huwad Committee para pigain o hanapan, okay, ang marching order ng mga hinayupak na to. Actually, Colonel Grijaldo, nakikinig ka. Okay? Hindi lang yung particular na issue na yan. Hahanapan siya since na siya ay naging police. Okay? Since mula siya ay naging, pinaka-lower rank nung pumasok siya 30 years ago, ang instruction ni Butod, ni Lisa Tanas, ni Tambalos na siya, mga nayupak na at si Bangag, ay kontrolin, okay, si Grijaldo
para bumaliktad at bawiin yung kanyang mga testamento. At anong gagawin? Anong kapalit? Hanapan siya ng butas. Simula nung siya'y naging pulis, let's say yung mga operation, 'di ba? Gagawa sila ng paraan na kung ano man yung mga operations in the past ay gahanapan ng butas na na mayroong negligence o mayroong participation or anything na fabricated against kay Colonel Grijaldo. Magpapabricate sila ng crime. Ayan, Miss Marlica, ito, nabasa ko lang ha. Okay? Inuutusan ni ayan, inuutos po dito sa bahay ng mga ahas, from our puting ahas, nahanapan ng butas si Colonel Grijaldo para ipakita sa mga kapulisan na magsasalita na ito rin ang mangyayari sa kanila. Katulad kay Grijaldo, kapag sila ay nagsalita o nagbigay ng sworn statement sa mga anumang hearing. Katulad po yung nangyari sa Senate hearing noong nag-expose o nag-expose si Colonel Grijaldo. Ito po ang message ng Malacanang. So, ang message dito ay again, mag-fabricate ng crime, i-cover up para i-divert ang attention talaga, ay divert ang attention ng taong bayan kay Sara, kay Duterte, sa lahat ng mga kritiko. Ulitin natin, ang fabricated crime, si Lisa Tanas po ang magaling dyan. She's good at that. 'Di ba? Narinig nyo yung Halloween niyang video. Si Lisa Tanas, magaling fabricate ng crime, which is ginawa nila kay distressed mother na pinakidnap ang dalawang anak sa Turkey. Kaya ngayon, attorney, Colonel Grijaldo, humanda-handa ka na. At yung mga kasamahan mo, dahil lahat ng aayon sa mga Duterte with regards dun sa ano na yon, sa war on drugs, kahit na totoo ang inyong sasabihin, nakitang-kita nyo naman, dahil inamin naman ni Fernandez at ni Boy Dila na talagang pinatawag nila at kinausap nila si Colonel Grijaldo. By the way, so ang target nila, ayan, ma'am, grabe na talaga dito, talamak na po, nakakaawa din yung ating mga pulis. Sabi yan, nakakaawa din po yung ating mga pulis na matitino. Sabi ganon. Mayroon nga po dito PSG na sabi niya, ma'am, mayroon nga po itong isang PSG na nagsabi na kilala niya si Sir Grijaldo. Napakamaayos po yan na pulis. Ayun. Sabi, napakaayos po yan na pulis at grabe po walang magawa yung mga PSG dito. Sana po talagang mag-aklas na yung taong bayan, mag-speak up date po katulad ng sinasabi ninyo. Okay. So yan. So ngayon mga palangga, okay, ang intention nila para matakot ang mga kapulisan o yung mga men and women in uniform. So ano tong sinisenyalis sa inyo? Ano tong binibigay na mensahe, di ba? Nakakababa ng inyong moral o ang ginagawa sa inyo ng bangag ay gusto nilang maging duwag kayo. Kaya nga itong puting ahas natin ang sabi, ma'am, mukhang may malaking bakbakan na magaganap. I don't know, I don't want to be specific, but may darating na bakbakan, I don't know, literal na bakbakan or bakbakan ng mga pananalita and everything. Kasi apektado, Miss Maharlika, apektado na po talaga kami dito. Wala lang po kasi kaming magawa, ma'am, nabubusalan lahat. Kaya nakakaawa po yung mga pulis katulad ni Colonel Grijaldo, okay, na pinapahanapan ng butas. Okay? Paggawa ng fabricated crime dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado. Dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado at nagsabi lamang siya ng katotohanan. Ayan. Okay? Basahin pa natin. So, okay. So nakita natin ito mga babayan, gustong sabihin ni Butod, ni Bangag, na kayo mga pulis kayo, whether you are colonel, general o mataas, kayang pisain ang itlog nyo. Okay? Kaya magising na kayo. Sabi nga dito, nasa loob mismo ng Malacanang, ang ating mga puting ahas,
Ito ay message ni Lee Satanas, ni Bangag Jr. na si Hoda, ikaw ay general o whatever, sa ngalan ng salapi, kung mabibili ka nila, pipisain nila yung itlog ninyo. Kung talagang matapang kayo, dapat hindi kayo pumapayag na pipisatin ang itlog ninyo gamit ang perang ng bayan. Dahil kung kayo ay lahat kayo dyan, PSG o mga kapulisan, kung kayo ay manindigan laban sa mga demonyo, you guys, kayo ay mabubuhay ng tama, ng decente na may dignidad, kasama ang inyong pamilya, na gamit ang inyong pinagpawisan na pera, trabaho, and retirement. And the intention na gagawin kay Mr. Grijaldo o kay Colonel Grijaldo ay para ma-forfeit ang kanyang benepisyo. How sad for the family, not only for Colonel Grijaldo, sa inyo pang mga kapulisan, sa iba pang mga general, sa ibang mga kernel o sino pa man, men and women, navy, military, police, whatsoever, di ba? Na basta-basta na lang kayong tatakuti na mga putang inang bangag na ito ni Lee Satanas na yung si Bangag Jr. ay authenticated addictus benedictus. Pababayaan nyo na lang bang mapababa ang inyong mga moral katulad na lamang niya kay Colonel Grijaldo at iba pang mga kapulisan? Alam nyo, lahat ng nandiyan ngayon sa gobyerno ni Bangag na mas may binigyan kayo ng dignidad ni Duterte. Pero ngayon, anong ginagawa sa inyo? Hindi ba kayo nahiya? 15 trillion ang ating utang now ng Pilipino. Di ba? Ngayon, sa panahon ni Bangag, ilang infrastructure projects ang pinatayo sa inyo. Kayo kasama dito, mga kapulisan. Lahat kayo. Kahit lahat kayong Pilipino. But I'm just talking to you. Uniform personnel. Di ba? Yang baha na yan. Yang dilubyo na yan. Tapos ngayon, pabababain ni Lee Satanas, ni Bangag ang inyong mga moral gamit sa laksakan kayo ng pera para hindi na kayo magsalita ng katotohanan. Remember, anong sabi ni Abante? Oh, may 4 na taon ka pa pala o pwede ka pa maging general. Di ba? Pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong yan. So it's like telling him na sumunod ka na sa gusto namin. O, pwede ka mang general kapag umayon ka sa aming kasinungalingan. Na ipin down, na idiin si Pangulong Duterte. Okay? Ipin down ng ipin down. Kaya nga, di ba, kahit anong pin down, mga kababayan, ang ginagawa, kahit anong cover up, ang ginagawa ng gobyerno, napipin down ba ang mga Duterte? Hindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, Attorney Glenn Chong, kasama ko kagabi, pinag-usapan namin yan na, na pag sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay gumurgur, di ba sinasabi ni Duterte, ulihin niyo na ako, parang ang tagal na akong gumugurdur ng tao. Di ba may mga ganong eksena si Pangulong Duterte? Sinabi nga ni Attorney Glenn Chong dyan na sa korte, hindi po pwede nagsabi ka lang, pumatay ka ng 1,000,000, 100, makukonvict ka na. Diba? Kailangan nasaan yung ginurgur mo. And, hindi pwedeng si Dilima at si Ontiveros ang magrereklamo niyan palangga. Ang dapat nagrereklamo niyan ang biktima. And even, ngayon, di ba, mayroong binalita ang Net25. Net25, di ba, INC yan. Binalita nila na nakita sa CCTV si Trillanes na nandoon sa opisina ng mga chairman ng mga committee, mga kababayan, doon sa Huwadcom. I believe ipapakita ng Net25 ang kanilang video, yung kanilang mga pasabog, maybe later or tomorrow. Pero nabanggit nila, I don't think magsasalta ang mga host doon kung wala silang pinanghawan. Ang sinabi nila doon, na namataan si Trillanes na pakalat-kalat at hindi lang pakalat-kalat, nasa opisina ng Huwad Committee Chair, person and chairman. Okay, babalikan ko lang yung sinabi ko sa inyo. Ito, from the Puting Ahas. Oops. I told you November, okay, I think November 18. Alright. November 18, naalala nyo ating pasabog. November 18, 2023, ang title ng ating vlog, O-Plan, Eliminate the Enemies. Okay? Anong sinabi dito ng ating Puting Ahas? Ipinatutupad na ng Malacanang ang O-Plan, Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin
ay makontrol ng lahat ng sangay na gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022-2028 to 2028, Tambaluslos Romualdez 2028-2024, at Charis 2034 to 2040. Even before this putting sinabi ko na yan sa inyo first quarter of the year. Ngayon, ano ang kanilang sequence? November 18 to. This is prior to that, yung pagkalas ni Inday sa pag-resign niya sa Department of Education. Pero titignan ninyo kung kailan nagkamali ang ating mga informante. Ang sabi dito, November 18, gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential fund issue. Nagkamali. Sabi niya dito, ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Marami na nagpaliwanag na hinaharap na ng Office of the Vice President yung mga gawa-gawang reklamo sa kanila laban ng mga makakaliwang grupo. Sinasagot nila sa Korte Suprema. Walang maipakita na ang opisina ni Inday Sara ay naglustay ng 125 million sa narrative na gustong ipakalat ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambaluslos para sirain si Inday Sara at ang mga Duterte para kamuhian sila ng taong bayan. Failed. Okay? Bakit? Again, balikan natin ang nakaraang Senate hearing na naging rockstar si Pangulong Duterte. Okay. Now, continue natin to noong November 18. Sabi natin po ng nag-request lang naman si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng bondo at bigyang daan ang request ni Inday Sara. Sino tong puting ahas natin dito? Nasa Malacanang to, kaya alam niya yung mga pangyayari, sinishare sa inyo. So malinaw na ang source of funding ay ang Office of the President na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o i-disapprove kung merong batas na malabag kung ito ay unconstitutional. Ulitin natin, ang nagbigay ng confidential fund kay Inday Sara na yan ang gusto tirahin nila ay si Bangag. Siya ang nag-approve. So yun ay ginamit nila kay Inday Sara, patuloy na ibabagsak. Pero hindi nga sila nagwagi, di ba? Nag-backfire nga sa kanila lahat. So you know that already. Okay, ano yung operation nila? Okay? Sabi pa nga dito, si Sara lang ang pinapalabas na meron umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Bangag na bilang Pangulo ay siya ring number 1 enforcer of all laws of the land. Sabi nga dito ni Palangga, ngayon kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Right? Si Bangag, singot, Diputang Marcos ang nagbigay ng pondo kay Sara. Pero bakit si Inday Sara ang dinidiin nila since nung last year? Kasi nga, plan, di ba? Eliminate enemies. Now, tuloy natin. Okay? Sabi nga dito ng ating Palangga, ang abogado to si Palangga, sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag at pinaina ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito, November pa. So nakita nyo, alangan naman itong nagsulat ito ay meron siyang bolang kristal. Walang nakakakita ng future, pero kapag narinig mo, pag nasa loob ka mismo sa Malacanang, at narinig mo ang plano ni Bangag para ipatumba ang mga Duterte at mga kritiko, hindi bolang kristal yun, factual yun, mga kababayan. And now, ang sabi dito, patahimikin si Digong. Okay? Gagamitin. Ito, listen, kasi dito yung pangalan ni Trillanes. Remember? Nag-ulat ang Net25 few hours ago, o one day ago, tignan nyo din sa kanilang website, blog, ay sa YouTube, na si Trillanes ay paikot-ikot at nasa opisina ng mga chair ng committee ng Huwad Committee na yon. So sabi dito, November of 2023, gagamitin ni Bangag at Tambaluslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay
paggugurgur sa karamihan or genocide niya na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng war on drugs. Okay? Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si PRRD sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos Lisa Tambalos administration. So ginagawa nila to, yun yung playbook nila para matakot tayo, para ginagawa nila sa akin, sa inyo, na magpapabricate ng crime, kakasuhan and everything, pero hindi tayo nagpapakabog sa kanila dahil ang alindog natin hanggang sa huling hininga lalaban sa kaputahan ni Lisa Tanas. 'Di ba? Yung buwaka ng inang kidnapper na yan, hindi yan magwawagi. At kayo dapat ay kumilos. Yang halimaw na yan, halimaw, kidnapper, snatcher, lahat na, nang snatch ng bata, nang hidnap ng bata, dapat nyo nang wakasan. Pero kung kayong men and women in uniform na patuloy talagang nagpapasungal-ngal ng kakarampot na barya at pinipiga ni Lisa Tanas na butod yung mga itlog ninyo, again, that is your choice. But back in 2023, ito na yung sinabi ko sa inyo. Bahagi ng playbook ng drama ni Bangag, ni Tambaloslos, ang pagpapalaya kay Dilima. November to, paglaya ni Dilima upang gamitin bilang tagausig ni PRRD, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa ngang advisor to the president or special envoy. Pero ito, hindi pa nangyayari to. Oh, we don't know. Maybe backdoor, behind the scene, hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ni Bangag kay Michael Mann na ginawang special envoy, pero hindi niya in-announce, walang public document, any document, walang media reports na ginawa niyang special envoy si Michael Ma. So, posible ba kasi si Trillanes is special envoy without papers, kundi backdoor. You know? So, itong eksena to, November 23. Okay? Bahagi rin si Franz Caso sa Ngayon, nawala tayo pala nga. Hindi ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kaso, akala nila, madediin nila si Rockstar PRRD. Siya ang tunay na rockstar. Kahit sabi pa ni PRRD, si ikaw na death squad ko yan. Ganyan, dadadada. Kailangan nilang patunayan, sabi nga ni Attorney Glenn Chong, kailangan mag-corroborate yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Tignan mo yung mga eksena ni Pangulong Duterte, may death squad daw siya, may 7 daw siyang nagurgur. Oh, saan sila ngayon? Paano nila papatunayan whether sa ICC o sa korte natin, saan yung pinagurgur ni Pangulong Duterte o yung mga death squad niya? Eh kasi nga, ino-okray lang sila ni Pangulong Duterte. Pero, lingid sa inyong kaalaman, kaya nandoon si Trillanes sa WAD committee, okay? At meron silang kinakasabwat sa Senate para i-extract, magaling talaga sila sa extraction, yung transcript of records ng mga statement ni Pangulong Duterte at mga transcript sa WAD committee para i-forward nila sa ICC. Again, mga kababayan, hindi magwawagi ang kadyutahan ni Trillanes, ni Bangag, lahat sila nakipagsabwatan para i-push itong ICC na ito. Kasi hindi nga tayo miyembro na ng ICC. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Pangulong Duterte ay nag-isip ahead of the Bangags. 'Di ba? Kasi alam ni Pangulong Duterte na yung ICC na yan gagamitin against him dito sa war on drugs na kung saan kayo ay milyon o libo-libong nagkaroon ng peace of mind during his term. Now, okay, November 2018. Okay? Ito, extradition, ipapadismiss ni Bonjing Remulla ang kaso ni Kibuloy na nakafile sa Davao upang maging eligible ng gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaaring i-report ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to the primacy of Philippine jurisdiction over persons residing or sojourning who is accused of having committed crime. Pero naging ibang landas. Di ba? Hindi nila pina-extradite si Kibuloy, pero tinira nila, pinasara yung SMNI. Ito, nakasama nga dito, November. Closure of SMNI. During this time, hindi pa sarado ang SMNI. Martial na ngayon pa lang,
Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media para sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaluslos administrasyon sa lahat ng media outlet na maging kritikal o babatikos sa kanila. Pangunahin dito ay ang pagsara at ang pagpapasara sa SMNI kasi yun ang target nila dahil ito yung broadcast parang platform ni Pangulong Duterte. Okay, ito pa nga oh. Maharlika and vloggers. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulang tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga taong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero 1 target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hindi ba halata? December pa lang of 2022, inofera na ako ng mga puki ng inang yan. Pero hindi ko tatanggapin ang perang ibabayad nila sa akin galing sa inyo. Dahil sabi ko nga, over my gorgeous body like you guys, na mga palangginging ko, hindi tayo aatras sa laban sa mga putang inang ito. Sisiguraduhin natin na hihilain natin sila sa impyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte. Kung kailangan i-dethrone natin si Satanas, actually dapat ilagay si Satanas doon, pero nandoon tayo. Kasi kapag tama si Pangulong Duterte, si Satanas ay taga-pedicure na lang niya. Kasi kung buhay si Satanas, pwede pa siyang gumawa ng katarantaduhan. Kailangan ma-dethrone natin ang halimaw. Wala. Nandiyan si Satanas. Parang may kumakatok. Anyway, kailangan ma-dethrone natin ang mga halimaw. Kung kailangan maglaro ka o magpakahalimaw ka para magurgur mo ang halimaw, you have to do it. Sabi ko nga sa inyo, pag halimaw ang katapat mo, dapat mas halimaw ka sa kanila. Kasi kung magpa-under ka sa halimaw, gurgur ka. Kaya tama ang Pangulong Duterte. Di ba? Yung mga kriminal dyan, ma-surprise na lang kayo. Pag akyat nyo sa langit, ako na, iba na ang nakaupo sa trono. Di ba? Pa-smile-smile siya ng ganon. Yung mga tanga, hindi nakakakuha ng joke niya at walang sense of humor. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Taga-manicure ko na lang si Satanas. Pag na-dethrone natin si Satanas, si Satanas, si Bangag, hindi na natin silang hayaang mag-manicure. Dapat kung may gurgur talaga, 'di ba? Ano na 'yan, i-selya di chuba chuchu na 'yan. You know what I mean? 'Di ba? Yun dapat ang parusa sa kanila. Kaya dapat kayo ay magsalita na. Kalalo na kayo, men and women, and I don't know, pilit kayo nagpapapiga-piga ng itlog nyo dyan. So, ayun. Removal of Sara. Ito, nakalagay dito, oh. Removal of Sara, tapusin ko muna. Ito pala. Si Maharlika ang numerong unang target ng mga aso ni Ahas Tambaluslos. Okay? Hinahanap nila kung sino ang tamang linya papunta sa kanya. O dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Pananahimik ko. Tumahimik ba ako? Mga kababayan, isinusumpa ko sa harap ninyo lahat. Over my gorgeous body, darling. Hindi tayo magpapabayad sa mga putang inang to. Hindi tayo kailangan tumanggap ng kaba ng bayan para maging halimaw na katulad nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung pera lang ang gusto ni Maharlika, kita nito? Ang daming channel na dumaan sa akin na manahimik ka na palangga, pumunta ka na lang, isasalubungin, 'di ba sinabi ko sa inyo, December, pumunta ka na sa Malacanang, i-surprise natin si Lisa, Sabi ko, ano ako, ulul, katulad nila? Ano ako, bangag? Iso-surprise ko, tapos kunyari, painumin lang ako ng, baka sa airport pa lang, binangbangbang na ako ng mga putang. Hindi ako tanga katulad mo, Lisa. Lalabanan kita hanggang sa huling patak ng ano tawag yun yung itim? Alkitran. Hanggang sa huling patak ng alkitran, galing sa kipaylabo mo, lalabanan kitang hinayupak ang kidnapper ka. Pakatandaan mo yan. Dahil wala, isa kang basura, isa kang alkitran, pag wala na ang kapangyarihang ninakaw mo at pakikisabwatan mo sa Smartmatic, ayan ang affidavit ni Glenn Chong na hindi mo ninyo kayang sagutin. Pag wala na ang pera ng bayan, para kayong mga alkitrang masangsa ng kipaylabo mo. Anyway, November. November to, 2023. Through impeachment, they will remove Sara
through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines and the Filipino people are doomed. Now, mali ba ito si Puting Ahas? This was November of 2023. Gagamitin through impeachment ang mga buhaya, ang mga tuwad, ang mga demonyo sa House of Representatives. Look at what's going on now. With the WAD committee, nagkamali ba to si Bangag? Nagkamali ba yung Puting Ahas sa mga bangag? Gagamitin si Trillanes. Pawala ng sala si De Lima. It happens in 2020 now, this year. So meaning, ang ating Puting Ahas ay hindi nagkakamali kahit kailanman. Ba't siya magkakamali? Part siya ng gobyerno ni Bangag. Di ba? Ang sabi niya sa akin, dito lang muna ako, madam, dahil pag nawala ako dito, wala ka ng Puting Ahas. Sabi ko, play your cards good, darling. Okay, kailangan ka ng bayan. Nandito lang ako, sabi niya. Kaya si Lisa Tanas, galit na galit lahat, pinagbibintangan kung sino. Hindi niya alam, nakikipagtsuktsakan siya sa aking Puting Ahas. So, chika lang. But anyway, mga palangga. Hi, Cathy. Uy, mamaya may vlog kami ni Cathy after this. Ngayon, mga palangga ko. So, ano ngayon? Malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng mga information na binigay natin sa inyo, tumpak lahat. Yeah, si Trillanes. But anyway, here's the thing. Pating, wala pong kapupulutan o walang patutunguhan yung mga ICC na yan. It's all what? Propaganda. It's all cover up saka sa pagiging failure o pagiging pasensya ka na, ginugurgur tayo. So ito ay patunay. Okay, mind you people of the Philippines, people, OFW, all of you, huwag kayong paaapekto dyan sa ICC na yan. Hindi nila madadampot si Pangulong Duterte. Itataya kong alindog ko dyan. Ipapasalugsog ko ang kipay ni Lisa kapag nangyari yan. At least kipay niyang sasalugsogin. Yeah, okay. Huwag kayong mag-alala kay Pangulong Duterte. Nakita niyo naman kung paano niya lamunin ng buo. Ang inyong pagkakabalahan natin lahat para ma-educate ang ating mga anak, ang ating lahat ng mga kababayan, mag-focus tayo sa issue. Pero maganda itong nilalabas kasi kailangan Puting Ahas natin. Talagang nabibigyan natin ng impormasyon. Huwag ninyong alisin yung kapalpakan ni Bangag Jr. sa 5,500 flood control, multi-billion na perang ibinulsa ng mga buwaka ng ina, yung mga namatay nating kababayan, yung kahirapan ninyo, yung mga infrastructure na sa build better, more kaputahan. Asan ang binild ni Bangag? We're reaching 15 point magsi-16 trillion na ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung mga inutang? Saan napunta ang mga international aid? Di ba? Sinabi ko kahapon. Ang EU, ang Amerika, nasaan napunta yan? Ang EU, like this year, according to the Billionaire article, like from 4.5 million this year, nagdagdag ng 1.5 million, kaka-approve lang like few days ago. Saan? Binigyan ba kayo ng pangyero sa Bicol? Uy, kayo, Bicol, Calabarzon, buong Pilipinas, nung binaha kayo sa Manila, nagbigay ba ng pa-plywood, pa-semento, pag-repair ng bahay ninyo? You have enough. Analisa Pulido, thank you. Ayan, ginugurgur tayo, nakita nyo? Pilit tayo lahat ay gurgur. Si Sas ginugurgur, si lahat tayo ginugurgur.
Pero tatayo tayong maalindog kahit tayo ay ginugurgor. So, eto po yung mga issue na gusto nilang kalimutan ninyo. Gusto nilang pagtakpan. Yung pagnanakaw, yung concert ni Bangag, ay, yung concert ng Duran Duran, yung pag-imbita kay Martin, ano ba yon? Si Martin, ano yan? Yung ano ni Paps? Ano apelyido niyan? Anong ano yan? Yung basta yung mga artistang mga mga artistang mga nakakatanggap ng pera sa Nivera, Martin Nivera, mga nakakatanggap sa mga kanilang mga pagbabay. Maya-maya. And tama ba? Nivera, yes. Tama ba na itong si Miguel, how true? Is it nagpakasal si Nograles sa Thailand? Then pumunta si Bangag. Was it in Thailand or in Davao? Sa kasagsagan ng bagyo? Sa kasagsagan ng nangamatay kayo ang inyong mga pamilya? I'm not sure kung saan yung kasal. Dahil wala akong pakialam sa kabigaan ng babaeng yan. Dahil wala akong pakialam sa ilong niyang retokada. Oh yes, sa Thailand. So imagine mo, if that's factual, Myra Gu, kung ikinasal si Nograles sa Thailand, ibig sabihin, ang presidente ninyo, wala talagang pakialam sa inyo. Ang kasal na yan, pwede yang i-postponed. Bakit? I mean, yung pagiging guest niya. Hayaan niya si Nograles magpakasal doon, ang bigatla na yon, di ba? Magpakasal siya hanggat gusto niya. Pero as a president, ano ang importante? Kasal ng mga kaletsihan o ang buhay ninyo? Hindi nga siya, di ba? Hindi nga siya pumunta doon sa mga nangamatay na mga kabawa nating biktima. Hindi nga niya mayakap ng ganyan. Si Kuting niya yakap lang ganyan. Diring-diri yan sa inyo. Pero doon si Pangulong Duterte, nakita niyo yung I mean, the real deal. Yung genuine sympathy niya doon sa namatayan. Pero si Bangag wala. Nasa kasalan pa ginayo. Nasaan? Okay? Ang pagmamahal niyan sa inyo, wala. Hindi na nga dapat tinatanong yan, pero dapat hindi yun nakakalimutan. Dahil kung mahal kayo ni Authenticated Bangag Jr., siya na dapat ang mag-initiate, pati si Amy Marcos ang gagamit, sila na dapat ang mag-initiate ng investigation dyan sa flood control. Pero di ba, napag-usapan natin ng Attorney Benjong kagabi na bakit ang gustong panagutin ni Amy ay ang DPWH. Whereas ang nagbibigay o naglalabas ng pondo niyan, ang nagdedesisyon ang pinsan niyang si Tambaluslos at si Zaldico. Di ba? So kung mahal nila ang Pilipino, well, in the first place, mga palangga, kung totoong mahal ni Bangag ang kayo, mga kababayan, hindi mangyayari ang kalunos-lunos ninyong nararanasan ngayon. At, mga kababayan, kung hindi authenticated Bangag si Bangag, ay sasagot siya ng mga tama at hindi siya matatakot sa mga ambush interview na mga media na nababayaran din ng payola. Now, recently, okay, I think ito. Dali lang. Okay, recently, ito, ngayon dyan sa Pilipinas, mga palangga, si Bangag, nawala yun na. Okay. Si Bangag pumunta sa salibingan ng kanyang tatay. May mga sinasabi siyang kaletsihan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga kaletsihan niya. Puro na lang palamuti, puro na lang kasinungalingan, na ang tatay niya, Jutang Ginemes, anong sabi niya? Ngayon to, sa November 1 dyan sa inyo. Ngayon na nakaupo ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Kailan naging mahalaga ang salita ng tatay mo? Ginawa mo ba yung kabutihan yung magandang ginawa ng tatay mo? Yung mga flood control na yan. Hinayaan mo nagkandamatay ang mga tao. Sabi niya, alam ninyo, pagka meron tayong patay nakalagay dyan, RIP, rest in peace, syempre yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace para mag-rest in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Oo, yung sinimulan niya,
Magnakaw, 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 kaya kayo nakalagay sa buong mundo, ang pamilya nyo ay klepto, makawat, lahat, ang inaka-adik ka pa, bangag. Itigil mo yung panggagancho mo sa taong bayan. Para sabi niya pa, ipagpatuloy natin ang pagpapaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Kailan mo pinaganda ang Pilipinas? Binaboy mo ang Pilipino. Pinalaganap mo ang krimen. Protektado mo ang mga pulboronic. Pinalalaya mo ang mga drug lords, pulboronic, lahat na. Ang smuggler pinalaganap mo dahil ikaw mismo, ikaw, asawa mo, si Teddy Boy Locsin ay nag-facilitate ng illegal o fabricated crime laban kay distressed mother para mailayo ang kanyang dalawang anak para makidnap ninyong mga hinayupa kayo. Kaya itigil mo ito bangag ang kababuyan mo. Ha? Ang kababuyan mo na ipagpapatuloy ang pagpapaganda sa Pilipinas dahil yung pinsan mong si Tambaluslos, walang kasing kapal ang mukha niyan na dito sa Delaware Court, nakahulma ang pangalan ng kapinsan mo na nakatanggap ng bribe na more or less, according to the report na nakarating sa akin, $25 million. I believe pinag-usapan din yan ni Attorney Vic Rodriguez yesterday, hindi ko lang napanood lahat, may nakausap siyang Japanese journalist at they talk about that bribery. Kaya yung mga sinasabi mo bangag, ito ay mga kathang-isip mo lamang dahil ikaw ay addictus benedictus. Ha? Anong sabi mo pa? Kaya't nasisihan po ako dahil nandito po kayo dahil kahit papaano may mahalaga sa amin ang mahalaga ng aking ama ang kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot, dala na yung naalala yan. Ulul! Nung namatay o bago namatay ang tatay mo, ulit-ulitin ko, mali ang script ni Daryl Yap sa Made in Malacanang. Well, hindi naman niya kasalanan yon dahil pinid ni Amy sa kanya yon. Na nakapaligid ang buong pamilya, kayo, sinungaling. Dahil nung nagingalo na yung tatay mo bangag, wala ka. Nasa Makiki yun, Makiki Hawaii. Wala ka. Hinanap ka pa. Kasi sumisingot ka, hindi ko alam kung saan ka sumingot, pero according sa mga source natin ng mga puting as, galing din sa Malacanang, andyan, marami nakakaalam. Ikaw ay addictus benedictus na hindi ka mahanap nung dying ang tatay mo. 'Di ba? Ang tatay mo ay itim na and everything, hinahanap ka pa. So nung dumating ka doon, nag-goodbye na ang tatay mo. Kaya enough for this katarantaduan, for this kasinungalingan bangag na kunyari ang tatay mo, mahal mo. It's BS. At yung mga propaganda ng mga anak mo, mga apo na ni senior, magtigil kayo. Dahil wala kayong personal na koneksyon sa lolo nyo. Dahil ang lolo ninyo ay nabuhay, wala pa kayo. Kaya enough sa inyong paggamit, lolo. Katulad ni Sandro, na nagsalta siya against kay Inday Sara, na hindi niya pwedeng i-tolerate yung pananalita ni Inday Sara because of yung lolo niya, chuchu, dahil gusto ni Sara na hukayin. Dapat nga one day hukayin mo yan. Magtawag ka lang. Magtawag ka lang at jokayin natin ng bonggam-bongga yung mga hinayupak na yan. And now, mga kababayan, yes, in Thailand daw. So, see? Nakita nyo na, Bicol Region, Calabar Zone. Habang kayo ay naglalamay, nagluluksa, ang putang inang presidente nyong si Marcos Jr. na adik, nandun, lumalaklak ng alak, kasama ang kanyang Diyosawang kidnapper, 'di ba? Nandoon sila nagsasaya. Sarap ng buhay. Again, you endure that. Kayo na ayaw nyo magsalita. 'Di ba? Majority natuwa kay Pangulong Duterte. Si Duterte, let's talk about Duterte. Okay? Na sinabi na nga dito ng ating puting ahas na talagang tatargetin siya. Now, ang mga pulis, Colonel Grijaldo at iba pang mga pulis, kayong mga pulis na matitino, na gumagawa ng tama para lamang sa pamilya ninyo, dapat magkaroon kayo ng honor. Huwag kayong magnakaw, huwag kayong magtanim ng mga ebidensya, huwag kayong pumayag. Dahil ang perang yan, kung magsikap kayo, on the side, mayroon kayong business, mag-exert kayo ng effort, magtulungan kayong mag-asawa, mas malaki pa ang kikitain nyo dyan sa mga binabayad sa inyong payola o bribe. Kung ikaw na pulis ka,
Nasa tama ang kaisipan, o day, misis, mag-business tayo, ayoko magnakaw, masama yan kasi huwag tayo tularan ng ating mga anak. Marami pang pera ang aakyat sa inyo at magkakaroon kayo ng peace of mind over galing sa pera ng nakaw, galing sa pera ng drugs, galing sa pera ng kidnap o ransom, galing sa pera ng lahat ng katiwalian. Kaya si Duterte, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? O punta kayo sa bahay ko ni isang tukod or isang haligi, walang nadagdag sa bahay niya. Kasi kung magnanakaw yan si Duterte, dapat nasa Forbes Park na yan. Kung si Duterte ay walang hiya, makapal ang mukha, katulad ni Bangag, di ba? Katulad ng mga putragis na dyan na mga kawatan na yan, nasa mga magagandang subdivision na yan. Pwede niya i-justify yan, magaling siya abogado eh. Gagawa lang siya ng eksena na, inano ko yan, yung pera yan, ganito, ganyan, ganyan. Lawyer yan. Hindi basta-basta lawyer. Kaya niyang gawin yan. Yung pera, di ba, nang sinasabi niya, natutuliin niya si Lucio Tan. Yung Manila Water Company, di ba, na nanginig ang laman na sinisingil ang gobyerno. Later on, hindi na sila siningil. Sabi ni Pangulong Duterte na malalagot kayo or may kalalagyan kayo because of your mga violations sa batas. Di ba, na dapat hindi kayo nag-overpricing o yung mga utang niyo sa gobyerno, di ba? Yang bilyon, ito nga buksan natin yung inyong mga brain cells. Di ba? Teka lang, baka yung kalbo ko mabuksan. Anyway. Binunot ko kasi. Anyway, mga kababayan, yung multi-billion panahon ni Duterte, kung siya ay gusto lang niyang magnakaw, ilang bahay sa Forbes Park ang nabili ni Digong. Only once in a lifetime experience na maging presidente ka na pwede mong gamitin sa kababuyan o sa katiwasayan ng bayan. Yang multi-billion na mga tax evasion, na mga tax na binayad nitong mga tax evader na ito, pwede nang isikreto ni Digong yon. O ikaw, Lusiotan, wag na kitang tutuliin. Kaching-kaching, bigay mo na lang sa akin yan. Magkano? 7 billion? 4 billion na lang. O 3 billion na lang. O 1 billion. Pinakamababa. Malalaman ba ng taong bayan yon? Hindi. Kayang manipulahin yon pag magnanakaw ang tao. Pero hindi pumunta si Duterte sa ganung alignment. Kasi, ano ang paninindigan niya? Ang paninindigan niya ay targetin ang mga korap, mga kriminal, mga addictus benedictus para mabigyan kayo ng katiwasan na buhay. Although, may nagnakaw during his term. Yung mga tiwali. Okay? Kaya nga may mga cabinet secretary siyang pinagtatanggal niya. Kasi akala mo, ito bubulong-bulong, yung pala behind the scene, nagnanakaw. Kaya nga, pero siya, if you talk about Duterte, mga kababayan, if you talk about Duterte, nagkabahay ba siya? Ha? Pangulong Duterte? Nagkabahay ba si Pangulong Duterte, si Tatay Digong natin, sa Forbes Park? Wala. Nandoon pa rin sa payak na kanyang pamumuhay kasi yun ang choice niya. Magiging payak. Hindi katulad ni Bangag. Pag birthday, may mga performers na imported. Duran-Duran, 1.5 million. Palamon sa mga addictus benedictus, you know that already, mga kapalangga. Alam nyo na yan, kapagod na nga, tangina, gorgorin ko na lahat yung mga kipay nila dyan eh. Okay? Myra Go, walang delikadesa si Bangag. Wala talaga. Batanes po, signal number 4. Annabel Manuel, yes. Hindi ko pa na-check kung gaano ka-severe yung damages. Habang binabagyo kayo, Batanes, ang presidente ninyo ay nakikipag-party sa kasalan, baka nakipag-tsuktsakan pang hinayupak orgy, pero hindi naman tumatayo na yun. You know, kapag addictus benedictus ka, diba? Wala nang ibubuga yun, lalo na makyaw yun si Bangag. Mabaho yun. Kapag may bisyo ka, it's either may jotok ka, bad breath ka, sumisingaw ang baho ng katawan mo. Buti na lang wala tayong bisyo, kaya amoy strawberry, pati kipay natin. Amoy strawberry ba ang kipay nyo? Kay Lisa, amoy alkitran yun. Anyway, mga palangga, it's just so sad. Okay? And now, ito, dahil malapit na yung eleksyon, malapit na, pinapagurgurin yung mga Facebook page natin. Pero you know what, apektado dyan? 2 Facebook natin ang ginurgur nila eh. Diba? 1.1 million subscribers yun. 2 Facebook account. Buhay pa rin ako. At lalong umaalindog. Sila, tignan mo. Nakita ko si kanina may ikaw HR. Alam mo yung mukha mo? My God, puputo ka na. Yung tagahawi ni Bangag.
Si HR, yung tagahawig ni Bagag, "Puputok ka na, Diyos ko yung mga ganito mo, gumaganon na." Alam mo nakakapangit ang pagnanakaw. Kasi 'pag magnanakaw ka, tignan mo si Taning, puputok na rin 'yan, okay? Yang mga nakikinabang sa kaban ng bayan, mga palangga, wala silang pakialam kasi greedy sila, eh. Pati sa pagkain, like tignan mo ako kumain ako pero 3 kutsara lang. Kasi gusto ko maging sexy pagdating ng December lalo. 'Pag gano'n-gano'n lang ako. 'Di ba? Ang mga magnanakaw at mga greedy, lahat na makita ng lechon, lantak, gano'n yung mga 'yan, ganyan. Tignan mo, yung mga itsura nila. Oh, tignan mo si Lisa Tanas, ang katawan, nagre-reflect ang mga kasamaan niyo sa inyong mukha. Tanggalin ko yung salamin ko. Oh, mukha bang may ninakaw sa kaban ng bayan 'yan? Excuse me? Ayan. Oh, Lisa. Oh, ayan. Mukha bang may ninakaw 'yan? Wala. But seriously mga kababayan, tama na, sobra na. Ang mga pulawan dapat nyo nang tapusin, pero again, may malaking bakbakan na parating. Literal man yan, verbal o whatever. I will tell you later. Pero yan ang kaabang-abang. Pero sabi sa akin ng ating mga puting ahas, kayong mga men and women in uniform, huwag kayong pumayag na ibaba ang inyong moral. Kayong mga taong bayan, huwag kayong manahimik. Ang sabi ng puting ahas natin, magsalita kayo. Don't worry about the ICC. Don't worry about yung mga kaso-kaso ni Pangulong Duterte na sinasabi nila, nonsense yan. Hindi nila makakanti ang Pangulong Duterte. Ang target, ang kanilang agenda to destroy. Okay, wala na naman ako. Forget about that, huwag kayong mag-alala kasi may mga palangga, maano ba si Pangulong Duterte? Wala yan. Huwag kayong mag-alala. Tatayo kami, kaming mga frontliners, ako, bunganga ko, ang alindog ni bunganga ni Pangulong Duterte, ang tapang ang lahat, tatayo kami. Kami ang huling tatayo. Sisiguraduhin namin ang mga bangag, ang huling, ay hindi pala, sila ang unang babagsak, not tayo mga Pilipino. So you have to be strong. Okay? Talagang kailangan yung lalo na po yung biktima ng bagyo. Kayo po ay magsalita kayo. Huwag kayong patatahimik dahil sa susunod na bagyo, lulubog na naman kayo. Paikot-ikot, cycle lang ang buhay, pero ang mga bangag, ang mga demonyo sa Kongreso, sa Senado, paikot-ikot sila sa mundo, around the world. They can buy designers, whatever, lahat, private plane, choppers, cars, luxury, and everything. Samantalang kayo, ni plywood, wala ka mong pambakal diha. Wala ka mo pang bakal. May lunggo na lang ta. Wala ka mo pang plywood, pang lansang, pang semento, pang yung ano, yung bricks, ano yun? Basta yung ginaganon-ganon, I forgot the term. Yan na, yung semento. Oh, anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Dami daw ba na trolls dito. Life officially, wala kayo pang dos por dos, pang palitada ng inyong mga bahay. How sad. Then, lagi natin sinasabi, matatalinong Pilipino. Proud Pinoy, matalino, magaling. Asan ang galing nyo? Tahimik kayo. Get up! Get up, speak up, and dabangag. End them now or never. Kaya yung bakbakan na parating, magsihanda kayo mga kababayan. Get ready. Anong tawag doon? Hollow blocks. MJ Sanchez. Yeah, hollow blocks. Oo, yan. Di ba? Imagine nyo kayo, ni pang hollow blocks, wala. Kaluoy man ka mo. Again, bago ko pangwakas, bago kami mag-interview ni Kathy, EU alone, binigyan kayo ng this year, yung alam, baka kulang pa nga to, 5 million euro. And the 1.5 million euro just recently, ano yun, dinesignate or inallocate yun sa inyo. Allocated for you, victims. So kayo mga taga Bicol, taga Calabarzon, kung wala kayong matanggap galing sa EU na part noon ng total of 6 million, kailangan nyo magsalita. Kung matatanggap mo lang DSWD tapos nirepak-repak pa,
Ibig sabihin, ang 4 or 5 o 6 million euro just from the EU alone, binulsa ng mga buwaka ng inan. Kasi, by the way, dapat yan mayroong transparency. Dapat yan ipaliwanag sa inyo, mga kababayan, kung saan napunta yung 5 million na yan at yung binibigay sa inyo ng binigay sa inyo ng o dinonate sa atin nitong ano na to, itong mga international na ito, 'di ba? Sana dapat kailangan nilang ipakita, pagpipirmahin kayong lahat. Oh, 'di ba? Mayroong documentation. Oh, itong si biktima number 1 to 20 na si Juan Pedro up to 100, nakatanggap ng tigwa 100,000. Dino-document yan. Dapat nga yan, merong transparency na ibinibigay talaga sa iyo. Kaya, ay, sa iyo. Dapat nga ang iyo magtanong sila o naibigay ba ito sa mga taong ito. Pero kayang doktorin niya ng bangag na gobyerno. Kasi ano yung mga ebidensya na pwedeng ipakita na nakarating sa inyo yung 5 or 6 million euro na yon? Mga kababayan, pwedeng through video footage, pictures and everything, 'di ba? Ebidensya na kayo ay binigyan. Meron bang ni-release ang Presidential Communications na namigay po tayo ng 1 million euro sa Naga City courtesy of or donation ng iyo? Wala. Dapat yan naka-release, merong press release. Not only the Presidential Communications, but the media. Wala. Okay? Then, dapat yan ay makikipagtulungan ang ating mga katulad ng Red Cross. Okay? Katulad ng Red Cross, iba pang mga organization para mag-facilitate niyang ano na yan, yang donation na yan, mga palangga. Dapat ipaalam sa taong bayan kung pwede nga yun nga, video live. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ako ang pinuno ninyo ng hukbong ng mga babaeng maalindog, okay, mga maalindog, nandito tayo ngayon sa Naga City kung saan may bit-bit tayo na 1 million o 5 million euro. O ilan? Meron tayong pamilya dito, total of 500 families that will receive 50,000 each. Computin nyo nga dyan sa mathematics. Sa 5 million euro, i-convert nyo sa peso, mag-ilang pamilya yan ang makikinabang dyan sa kung bibigyan sila ng tig 50,000. Kasi cash yan, cash aid yan. Ilang pamilya ang mabibigyan ng 50,000 pesos sa 5 o 6 million euro na dinonate ng EU? Yan, tignan ninyo. Kaso walang na-report sa inyo. Ang binigay lang DSWD, then papalitan ng mukha ni Romualdez, papalitan ng Ako Bicol. Coming from people's money yun. Wala yung international donation. So again, mga kababayan, dapat talaga ninyong singilin si Bangag. Nasaan ang international donation? Napatunayan nyo naman yan. Noong panahon ni Noynoy, na ang mga international donation, ang mga spam, mga imported na mga dilata, ay pinalitan nila ng sardinas at ibinenta nila sa market. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi siya umasa sa international donation. Dahil yung pera, inilaan niya sa calamity, in case of calamity, yung mga preparedness niya, boats, chuchu-chuchu, nakaantabay niya. Hindi natin kailangang mamalimos. Dahil ang presidente ninyo, ang gobyerno ninyo, ay present, nandyan para sa inyo. So ngayon, ang challenge ko sa inyo, Bicolandia, Batanes, Manila, lahat kayo na mga dinaanan ng bagyo, kung ako ay nagsisinungaling dito, okay? No, actually, ganito gawin natin. Kung mali ako, magpakita kayo ng video, picture, na mayroong nagbigay sa inyo ng mga pangalan, donation from the people of America. Meron kami dyan na binigay sa inyo. 10,000 boxes and other stuff for 10,000 Filipinos na biktima ng bagyo. Magpakita lang kayo, isa, dalawa, tatlo. Pero syempre, kung tatlo lang makita natin, tatlo lang binigay na boxes coming sa amin. Magpakita kayo kasi total of 10,000 boxes yan. Imposible. Mag-send kayo dyan. Andyan yung email ko. Ipakita ninyo kung nabigyan ba kayo. Bicol, Calabar Zone, Mindanao, Batanes, Manila. Magpakita kayo kung binigyan kayo ng aid from EU and from America. Yun lang. Magkano daw? O galing naman ito. Oh, raw concept. Tama ba to? Sabi niya, 7,623 family for 50K. Okay, if that's right, then
dapat ipakita nila sino ang nakatanggap ng international aid. Ang international aid, hindi yan para sa kay Lisa Tanas na ilalagay niya sa lab, lab, lab for all niya kunwari at ibubulsa lang at bibigyan lang kayo ng isang perasong balde at 2 kilong bigas, isang sardinas, isang juice or something. This is tiring. You have to get up. Mag-people power na raw kayo, sabi ni Palangga. Tingnan maigi yung pinirmahan. Baka People's Initiative na naman ang gamitin. Oo nga. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Thank you so much. Ayan, ayan. Magpala tayo ng headband para naman kabog tayo. Anong gusto nyo? Ayan. Dahil Halloween ngayon. I'll talk to you again later. Abangan nyo po ang aming interview with Cathy Binag. Babush. Lumaban kayo mga hitad. Durugin nyo mga bangag.